Yan po, binasalan na yung ginawa ni Mang Benrong table planner. Ang ulam po niya ay tahong. Mayari ito ngayon, may tindar ito.
Tururut. Ganda na yan. Baka tumad yan, oh. Matatak na ka na. Baka dumiretso na ang buwan yan. Teka mo, tigalawa. Oo ah. Alam mga Kaps, ito na yung update natin sa ginagawa nating jointer planer. Ano si Mang Benro. Ayan mga Kaps, dito yung infeed natin. Infeed, outfeed. Iistilahan na lang natin to ng wire mga Kaps. Dito yung switch nya para madali siyang patayin or sindihan. Ayan, ito yung outfeed natin. Bali, ito yung top. Ito lang yung nagagalaw. Ito lang yung adjustable. Yung infeed natin. Ayan, ginamitan natin yan ng mga tech screw. Para kung sakaling masira man itong top o matagalan ng paggamit, ay pwede nating palitan. So, ganun din dito. Ito, fixed to mga Kaps. Tapos dito yung makina. Ang overall height niya mga Kaps is 29 inches. So, 29 inches. Ito yung shorter version ng table planer or jointer planer na ginawa namin. Ayan, 29 inches yung haba naman niya, yung overall length. Ayan, ay halos 56 inches yan eh. Maikli lang kasi yung pinagawa mga Kaps. Dito ay 24 and 3/4 sa infeed. Tapos dito naman sa likod ay 30. Yung lapad naman niya ay 14 and 3/4. Tapos, ito na yung blade niya. Nakakasa na rin yan mga Kaps. Nakasa na rin. Mahigit na 10 inches pa nga ito eh. 10 and 1/4 pa nga yung blade niya. Pero okay lang. Yung pinakabola niya is 10 inches talaga. Yan, sakto. 10 inches. Tapos yung haba nitong shafting ng cutter head natin is 17. Kasama na rito yung pillow block. Kasi in-adjust namin to ng konti kasi double belt. Medyo nakalubog yun ng konti. Doon lang sa part na siya, yung may kagat na yung ehe niya. Bago niya gawin yung body, full size lang muna para makuha yung taas niya. Tapos yung incline nitong paa niya. May mga block na rin dyan. Ito, para mas matibay. Tapos dito yung base niya ng motor. Testing natin mamaya yan. Tapos yung ginawa kong adjustment dito mga Kaps ay ito sa ilalim. Bali, nag-welding ako ng nut dito sa taas na to. Then binutasan ko, naka-tech screw din yan na angle bar. Then 3/4 by 4 na tornilyo o bolt. Tapos nakabutas ito dito sa may angle bar na to. So nakakaikot lang siya. So papakita ko sa inyo yung adjustment. Kasi konti lang naman yung adjust nito, pababa or pataas. Usually pagka itinaas natin, tutulak yung bolt na yon. So aangat itong infeed natin, yung infeed top natin. So tataas, ninipis yung kain. So pagka hinigpitan naman natin, bababa ito. Tapos kakapal naman o lalaki yung kain dito sa blade natin. Ayan. Dating sa adjustment naman mga Kaps, kontian lang yung pihit nito. Malaki na yung nagiging niya, kain. So hindi naman natin kailangan ng masyadong malaking kain dito o ikot. Yung tornilyo nga pala nito, yung siya, malalaki yung ipin. Kaya konting pihit lang, malaki na yung naging adjust niya. Ayan, tama. Clockwise nga ba? Counterclockwise pala. Tapos clockwise naman yung papalaki yung kain. Ayan na. Pag kinlockwise ko, ayan, tumutulak siya mga Kaps. Mataas siya. Ayan, napansin nyo, lumaki na yung awang niya. Ayan. So dito, talagang nakaangat siya mga Kaps. May another block pa kasi siya ng kahoy. Ayan, dyan nakapatong yung top natin. Tapos may tornilyo dun sa magkabilang dulo para
nakaka-up and down itong parting entrada dito sa cutter head. So ayan, nakaangat talaga siya dito sa pinakasanepa ng body. So ayan, umangat siya clockwise. Clockwise ulit natin siya. Ayan. Ayan. So pag pinihit natin, so ayan, lumaki ulit yung kain ng talim. Tapos lalagyan pa natin dito ng ano yan, ng spring magkabilang dulo. May mga butas na yan dito. Ayan, oh. Para naka ano siya, nakalaban. Hindi basta-basta, pero ito mahigpit to mga kaps eh. Hindi siya basta-basta luluwag. Yan mga kaps, testingin na lang natin to mamaya pagka na-itap na natin. Yan, naisya ko na mga kaps yung wire. Tapos andun yung breaker niya. And then, eto, sa pagkakabit naman nito mga kaps, kung hindi nyo pa kabisado, ayan, dalawang terminal kasi yan eh. Dito tayo magkakabit ng source dito sa dalawa na to. Ang ikot nitong motor ay counterclockwise. Kailangan kasi nating ikot dito is counterclockwise para nakaharap dun yung kain ng blade. Pinaandar natin is counterclockwise, so wala tayong babaguhin. Kung halimbawa naman ang ikot niya is clockwise, kailangan nating baguhin. Ang papalitan lang natin mga kaps, kung napapansin niyo yung terminal na to, dalawa. Kung papaganito yung diagonal niya, ipapalit natin itong isa na to dito. Then ito naman ipapalit natin sa kabilang dulo para bumaliktad yung ikot niya mga kaps. So yung main source natin is dito sa dalawa na to. Yan, dito natin yan ikakabit. Tapos yung isang wire naman dito papuntang switch to sa breaker niya. Ito naman papuntang main line. So ganun lang. Sakto. Ha? Sakto yung ikot. Sakto. Ikot. Kaya lang. Kuha. Subuhan ko nga. Subuhan pilig ko ano. Teka. Kapasitor yan, baka nakakawala yung kapasitor. Kapasitor nga ito. Nakakawala yun, kaya kaganda ng makina. Kapasitor. Kuha na siguro ito. Yan, medyo napaikot naman natin mga kaps, kaya lang nagkaroon ng problema dito sa kapasitor. Naglo-loose terminal. Ayan o. Nag-spark siya dito. So, ang gagawin natin dito, hihinangan natin. So, hihinangan na natin parehas para ma-fix yan. Ito yung start capacitor niya, 400 UF o 400 microfarad. So pagka hindi pa rin to gumana or nagkaroon pa rin ng problema ng capacitor nito, papalitan na lang natin.
kanina ang tinesting ni Mang Benro ay 2x2. Ito naman ay 1x6. Yan, pang bandeja na yan. Testing. Okay. Fire. Pagkamabilisan to lang. Ayan, sakta. Ha? Yan o. Okay. Ayun. Kita o. Kaya lang po, medyo mahaba na konti. Ganyan na. Ayan. Ayan o, makinis yan. Pagkapabilis naman, ayan yan. Ayan o. Kita. Ayan o. Ayun lang. Okay, sasante rin naman yan o. Yan po, binasalan na yung ginawa ni Mang Benrong table planer. Ang ulam po niya ay tahong. Kain tayo. Nagtayo sa kwan. Nagdagat. Mga tugpo. Ayan na, nagtayo sa dagat eh. Napapatag ka lang eh. Po. Ano mga caps yung adjustment natin oh. May dalawang spring siya sa magkabilang gilid, tapos sa center yung yung malaking bolt na 3/8 ano yan 3/4 by 4 taas baba angle bar. Ayan. Ay, Ben, pati? Ikaw ata mahilig yan.